Mag-i-import Nako, pa tayo. inimbitahan natin kanina pa. Ito na, sumagot na. Salamat naman. Oo. Dasalin natin dating Congressman Mike Defensor. Kong Mike, Igan at Connie. Salamat ha. Good morning. Yes, Igan, Connie, pasensya na. Okay Medyo lang. nag-ayos kasi nung imbitasyon doon sa Senate Blue Ribbon, kaya medyo nagkakaroon ng coordination lang tungkol doon. Tinitignan ko sa calculator ko 18 times 5. May 90 million. Ikaw, paliwanag mo nga, saan galing ito? At meron daw impormasyon ng NBI. Alam mo kaugnay nung ng 5 una, million. Igan, nung Oo. sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano yung sabi niya marites, si Attorney Matibag, hindi ko pa alam kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon, Okay. nakita ko na yung affidavit. Ang nangyari pala, kwento. Kwento daw Nung supposedly ng isang son-in-law ba? Malapit Kasi dun sa parang 18. kinan niya daw Oo. yung isa sa 18 Marines. Oo. Yun daw ang kinwento at ikinwento daw ay ganito. So parang hearsay. Talaga yung naging kwentuhan. Alam mo, walang katotohanan yan at maganda nga, mismong yung mga marino, ang mga sundalo, mga nagsalita Oo. at nadinig ng buong bayan yung kalagayan nila sa ngayon. Ito natanong ko na sa'yo Kaya dati. ito, nagtataka ako bakit para bang ang NBI papatol sa ganitong kwento. Nung una, Oo. hinaharang nila na makapasok yung 18 Marines. Nung hindi na naharang, nandun na sa floor, biglang lumabas no, nung hapon. Nakakatuwa lang na talagang pinipigilan lang lumabas yung katotohanan. Okay, pero ito, dati ko na natanong sa iyo, Kong Mike. So, anong naging kapalit nung nakilala mo sila, nung nilapit na sa iyo itong mga dating bodyguard ni security ni Saldico, ni Congressman Saldico? Alam mo, Igan, siguro hindi maniwala yung mga tao na may mga Pilipino pa rin, na mga sundalo na nagmamahal sa ating bansa. Nauna dyan si Gutesa. Nagsalita si Gutesa, witness ako doon sa mahabang pag-uusap Oo nila ni nga. Senator Marcoleta na sinabi kung pwede lang magsalita ka na at baka huli na to at hindi na madinig ng taong bayan ng katotohanan. Oo. Ngayon, nangyari nga, sabi, proteksyon, naging detention na si Gutesa. Ngayon, nung bago lumabas yung 18 Marines, nabanggit din sa akin. Nag-usap kami nila Atty. Baligod, hindi ko pa nami-meet yung 18 Marines, Oo. at nabanggit yung sasabihin lang. Ang sagot ko sa kanila, tutulong ako. Ayoko na mangyari yung nangyari kay Gutesa, Gutesa. na parang nung huli, ginigipit. Hindi ko akalain na ganun pala kalaki yung impluensya ng mga taong babanatan niya o sasabihin niyang kasama sa pagnanakaw. Dahil at that time, si Speaker Martin Romualdez lang naman ang binanggit Oo. So ang buong akala ko, ang kabi ng Pangulo, talagang imbestigahan natin yan, mapoprotektahan si Sergeant Gutesa. So ngayon, nung magsalita na yung 18 Marines, no, nung lumabas sila, o bago sila lumabas, nagsabi na ako, talagang aalalayan ko sila. At hanggang ngayon, tinutulungan ko naman sila. Okay, sabi natin itong 18 tinuturing ang bayani, no, dahil naglalantad sila ng katotohanan. Pero bakit ang obserbasyon kahapon parang naiba na yung direksyon? Parang napoproteksyonan na itong Duterte, parang may kinalaman na sa impeachment, naiba na rin daw yung ibang mga sinasabi nito. Napolitika na ba sila, Kong Mike? Actually, Igan, kasi sa committee hearing naman, kung ano naman yung binanggit nila at kung anong tanongin nila, yun naman nasasagutin nila. Kaya, alam mo, kung titingnan mo nga nung panahon ni Saldico, kakampi nila si Saldico. Oo. Kakampi nila si Speaker. Oo. So, kung sasabing may politika, mas ang politika nila, sa nakikita ko, no, doon sa side ng kanilang boss na si Saldico. Oo. Ngayon, doon sa mga committee hearing at maging later on, pagka nagkaroon ng court hearing, hindi naman pwede magsalita itong mga to pag hindi tinanong Itong sinabi ninyo, anong ibig sabihin nito? O dito sa sinabi ninyong probisyon. At itong mga katotohanan nito, galing sa kanila. Sila yung nagsasalita. So, yung sinasabi kasi si Senator Marcoleta, yung mga questions daw para bang Scripted? na-rehearse. Oo. Kasi na-omit yung dalawang pangalan ng dating senador Oo nga, na dun sa hindi nila, mga di ba? nakatanggap ng maleta. Ang tagal-tagal na kasi nagsalita ng 18 Marines, ayaw nilang ipatawag. Pagkatapos, nung nagkaroon ng kaguluhan, biruin mo, the day before, ginulo nila ang leadership ng Senado. Binago nila yung Blue Ribbon Committee, composition. Hindi na si Senator Pia Cayetano at hindi na din si Senator Dante Marcoleta. Pagdating doon, sabi ni Senator Cayetano, oy, pumunta kayo dito para mag-attend kayo. Tingnan niyo yung mga sinasabi. All of a sudden ngayon, nagkagalit sila. Teka. Yun ang sinasabi ko na ang tagal ninyong di pinagsasalita to, mga 18 Marines, ngayon na magiging official on the record yung sasabihin nila, ayaw naman nilang kilalanin. Nung hindi na nila mahinto, nilalagyan naman nilang kulay politika. Pero- Teka, ang mga yung- marino, yung- ang mga sundalo,
nagsasabi lang nung kanilang nakita, nung kanilang ginawa. Oo. Kung anong tanong sa kanila But they are ng standing komite by. o korte later on, yun lang din ang sasabihin nila. Kung Mike, bakit nasama daw si Congressman Alvarez? Hindi lang pumayag i-endorse mo yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw na nga mag-ano. May text message daw Oo na nga. nasa kanya pa. May Oo. komunikasyon pala kayong dalawa. Wala kaming komunikasyon, wala. pero Oh. kaibigan ko yan. Oh. Okay? Kaibigan ko si Kong Tony Alvarez. Wala kaming away niyan. Pero yung sinasabi niyang staff ko, hindi po totoo yun. Hindi ko staff yun. At ako naman, kung meron akong paliwanag o meron akong pakiusap, pwede ko naman silang tawagan ng direkta. In fact, may mga tinawagan akong direkta. O, may impeachment kami na gagawin, baka pwede kayo mag-endorse. Pero hindi ko gagawin ang staff ko lang at lalo tigit si Congressman Pipito Alvarez hindi naman simpleng tao yan, no? Kahit nasa Kongreso may liderato yan, lalapitan ko yan na kung ito po yung impeachment, kung pipirma kayo. So, hindi ko alam kung scammer yun o may nanloko sa kanya, pero wala naman akong gagawing ganon na para pumirma ka, pag hindi ilalagay ka. Pangalawa, yung statement ng Marines, hindi ko statement po yun. Oo. Statement po ng mga sundalo, hindi ko naman pwedeng kontrolin din yung mga sundalo kung ano yung gusto nilang sabihin at ano yung nakita nila. Okay, sir, ito lang balikan ko lang. So, sa inyo pong pagkakaalam, kasi initially nabanggit po si Senator Loren Legarda at saka si Senator Mark Villar. Hindi ho ba dun sa kanilang Nauna. affidavit na nauna? Pero dahil sinasabi nga ngayon, kaalyado na, parang hindi na nabanggit ulit. So, are you saying, Ikaw ba napansin mo yun? are you standing by po dun sa una-una nilang statement o hindi? Nakasama mo yung dalawa. ito po ay katotohanan na sinabi ng mga sundalo. Okay, so kasama pa Kunyari rin. ngayon, tinatanong nyo ko, Igan, Connie, kung ano Oo. itanong nyo sa akin, yun ang Sasagot sasagutin mo. ko. Oo. So hindi naman ibig sabihin may tinatago ako. Hindi naman ibig sabihin may ayaw akong palabasin. Pero syempre, katulad ngayon, ito yung tinanong nyo kay Tony Alvarez, yun ang sasagutin ko. Oo. Ang daming congressman doon na nakalista, Oo. hindi nyo naman ako tinatanong tungkol doon, so hindi ko naman kailangan sagutin. Oo. Una. Pangalawa, hindi din naman ako nagsabi noon. Binabase ko lang yung aking sinasabi ngayon, batay doon din sa nalalaman ko na affidavit na nabasa naman ng taong bayan. Official na rin yun. Oo. Nasa ombudsman na yun, na i-final nila. Okay. So walang, kumbaga, walang inalis, walang pinipiling personalidad. Walang pinipili. Kung ano yung nasabit nila sa ombudsman, official document yun eh. So yun talagang nandun sa records ng ombudsman. At yung tanong naman sa Senado, yun lang din nasasagutin nila. Ito sir, yung sinasabi na parating kayo ang nangunguna sa mga parang kapag may mga ganitong mga sabihin na natin parang may mga bigla nag-aalsa, di ba yung sa mga nauna pang mga gulo dyan sa Senado na parati ho kayong present, di ba? Isang na lang po, statement. Meron ho ba kayong personal na galit talaga sa Pangulo at gusto niyo talaga mapababa o hindi? Ako, walang galit kay Pangulo. Ayoko na nga pumasok sa politika. Nung huling pinapatakbo ako, ayoko. Sabi ko, magpo-focus ako sa negosyo. Nagsimula lang naman ang involvement ko kay Sergeant Gutesa. Dahil nakita ko, nagsalita siya, tapos lumabas itong mga 18 Marines, tumulong din ako. So, ayoko ng kaguluhan. Sinara yung 3 naming negosyo. Nagsimula din yan nung magsalita ako. Na yan nga yung sinasabi ko sa ngayon. Alam nyo, Igan, Connie, ang nakasuhan sa flood control, mga 6 na tao lang, yung mga kilala na alam ko. Yung 2 at 3 ata doon, ginawa pang witness protection program. Kami, 40 na ang kaso. Ako nga ata ngayon, 6 na kaso ko Okay na. na ifinal nila laban sa akin. Okay. Ayokong ma-involve sa ganyan. Kami ni Okay. Igan, gusto nga namin maglaro na lang ng golf. Ngayon, Sige. sa nangyayari sa bansa natin, tingin ko kailangan may magsalita. Okay, sir. Kailangan ituwid tong nangyayari at grabe talaga yung nakita nating nakawan. Alright, Ay, salamat may sir. part 2 tayo tawagan ka namin uli Meron pa akong mga itatanong. Kong, ingat ka. Yes, Igan, Salamat. thank you po. Connie, maraming salamat at sa lahat po ng Dating- ating mga kababayan. Dating Congressman Mike Defensor.